Mga kababayan, ang bagyo na may international name na Jiangmi ay nagbabantang pumasok at mas lumakas pa sa ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita ho ninyo sa ating pinakamapa na develop na po ito bilang isang tropical storm. So ang tropical storm naman alam natin isa yung level 2 na category o category po ng bagyo. Aalamin natin yung mga lugar na posibleng maapektuhan ito kapag nakapasok na sa ating Philippine Area of Responsibility. Maraming salamat sa paghihintay, Pinas Weather Balita. Alamin natin ngayon yung pinakalokasyon nga po nitong Tropical Storm Jiangmi, international name, at huwag po kayong malilito. Sa pinakahuli pong pagtatala, ito pong tropical storm po na ito o nasa category 2 na bagyo ay meron pong lokasyon sa ngayon na 1,300 kilometers east of northeastern Mindanao. Bagamat nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility, yung trap o extension po ng kanyang hangin, kitang-kita nyo sa ating mapa na nakakaapekto na sa silangang bahagi po ng Mindanao at ilang bahagi po ng Eastern Visayas. Tinataglay po nito ang hangin ngayon na pumalo na po sa 65 kilometers per hour malapit po sa may sentro at bubugso naman sa 80 kilometers per hour. From stationary mode, kumikilos na po ito pa northwestward sa bilis po na 10 kilometers per hour. Bukod po dyan, aktibo na rin at nararamdaman na ang epekto ng southwesterly wind flow o mahinang habagat dito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa na siya namang hinihigop nito nga pong bagyong Jiangmi. International name at tatawaging bagyong Domeng sa araw po ng Biyernes. Ngayon alamin natin yung direktang pagpasok po nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Papasok po ito, to be exact, sa ating Philippine Area of Responsibility sa araw po ng Friday, May 29 sa ganap po na alas 8 ng umaga bilang isang severe tropical storm. So ang severe tropical storm is category 3 na bagyo. At hindi naman ito nakikitaan ng tinatawag natin na landfall scenario, pero kinakailangan mag-ingat sa trap o extension po ng hangin ng bagyo. Magiging typhoon po ito sa Sabado po ng alas 8 ng umaga, May 30, at yan na po yung pinaka magiging malakas na kategorya niya. Typhoon category, which is nasa level 4 na category po ng bagyo. Bagamat ang nakikita natin dito, walang landfall scenario, inaasahan pa rin po ang mga malawakang pag-uulan. Dulot po ng trap o extension po ng kanyang hangin. Ngayon, alamin naman natin yung mga lugar po na maaapektuhan bukod po sa bagyong Jiangmi o itong banta ng bagyong Domeng. Ang southwesterly wind flow ay nakakaapekto na rin po sa ilang bahagi po ng Zamboanga Peninsula, BARMM, Saxargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental at ilang bahagi po ng Palawan. So etong southwesterly wind flow, sa mga hindi po nakakaalam, mahinang epekto ng habagat o southwest monsoon. Kapag lumakas ito, magiging habagat ito o southwest monsoon po na kategory ng hangin. Ngayon naman, yung mga lugar na binanggit ko, mag-ingat sa banta ng mga pagbabaha at landslide po sa mga landslide prone area. Dito sa Metro Manila, marami nagtatanong bakit daw napakainit ng panahon at sobrang maalinsangan, no? Ngayon po, ngayong hapon, asahan natin ang mga isolated rains dahil po sa localized thunderstorms. Masyado pong malayo itong traffic extension po ng bagyong Jiangmi o banta ng bagyong Domeng, kaya hindi pa nahahagip ang ilang bahagi ng Metro Manila at ilang bahagi po ng North Luzon. Pero samantalahin na po natin ang medyo maganda-gandang panahon dahil sa mga susunod na mga araw ay tiyak sunod-sunod na po mga pag-uulan dulot po ng bagyo, dulot po ng southwest monsoon. Ang nalalabing bahagi naman ng Luzon ay mag-ingat po sa banta ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po yan sa mga local thunderstorms. And usually, ang mga local thunderstorms, tuwing hapon po yan, nagpapaulan. Mamaya banggitin ko yung mga lugar para specific at hindi po naguguluhan ng ating mga kababayan. So balikan natin ang parte ng Metro Manila. Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, localized thunderstorms po ang nagpapaulan dyan o magpapaulan bandang hapon. Kinakailangan maging alerto at mga kababayan natin dyan at maging handa sa banta ng mga biglang bugso ng mga pag-uulan. Ngayon naman,
may nagtatanong kasi siyempre no, the rest po ng Mindanao dapat alam specific yung mga lugar po na maapektuhan. So kapag sinabi po natin na ito ay parte ng silangan po ng Mindanao, ito po yung mga lugar mga kababayan ko. Pag sinabi po natin na parte po ng kasama po dyan ang ilang bahagi po ng Davao Region at yung Davao City, yung mga lugar po na yan, maapektuhan po ng trap o extension po ng Bagyong Jangmi na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Agad naman po tataas o maapektuhan naman po ng Bagyong Jangmi ang ilang bahagi po ng Eastern Visayas. Eastern Visayas kasama dyan ng Leyte, Southern Leyte, Northern Samar, Eastern Samar at ang Biliran. Tataas ng konti dito sa may bandang Extreme Northern Luzon. So ito, yung mga nagtatanong kanina sa silangan ng Mindanao, no? Ito, nakita na po natin yung update. Kasama dyan ang Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao Occidental. Ito kasi yung trap extension ng hangin usually kapag lumakas pa, lumawak pa yung pinaka-radius nito, mas maapektuhan pa ang bahagi po o mas lalawak pa yung epekto nito sa silangang bahagi po ng Mindanao. Kasama rin ang Caraga Region, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands. I-take note po ninyo ito mga kababayan. Kapag nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility, yung malalapitan o madidiktan po ng trap o extension po ng hangin ng Bagyong Jangmi ay itataas po sa signal number 2. Dahil nga po, hindi naman yung pinakasentro, pinakamata niya, yung trap extension ng kanyang hangin, umaabot yan sa tinatawag natin na signal number 2 na category o yung tinatawag natin na level 2 na category po ng bagyo. Pagamat sa ngayon, walang landfall scenario, yun nga po ang sinasabi natin, walang landfall scenario, bakit maraming mga pag-uulan. Yung trap o extension po kasi ng hangin ng bagyo na yan ay makakaapekto at magbibigay po ng mga pag-uulan. Hindi naman kasi ibig sabihin na hindi magla-landfall, wala nang ulan. So ito, aangat yan dito sa parte ng North Luzon, so mahahagi po yung mga area na yan. Nakikita nyo, clear, di ba? Walang kaulapan. Pero ngayon, sa mga susunod na mga araw, asahan natin ang mga lawakang pag-uulan po sa area na yan. Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Batanes. Makakaranas po ng mga pag-uulan dahil sa traffic extension po ng papalapit po o papasok na bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility. Tataas yan ng konti sa Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province. Northern Luzon, maaabot din ng traffic extension po ng bagyo, kaya ang mag-ingat ang Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan at ang Pampanga. Uulitin ko ha, ito pong bagyo na ito, Jangmi international name, hindi ito magla-landfall pero lalakas sa typhoon category. Ang mangyayari naman, after po na makalayo na to, makalabas na to sa ating Philippine Area of Responsibility, by next week, another sama ng panahon naman ang mabubuo dito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa and kasabay niyan madedevelop ito pong epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Iba yung pag-iingat po ang kailangan natin dito at kinakailangan malaman nyo yung mga lugar na apektado po ng sama ng panahon. Marami pa rin nagre-reklamo, ako sobrang init na naman, ito na ba ang Super El Nino? So tiis-tiis lamang po tayo dahil sa mga susunod na mga araw, itong week po na ito ay makakaranas tayo ng mga pag-uulan. Dulot po yan ng trap extension po ng bagyong nasa labas ng ating bansa, southwest monsoon, kagaya din ng southwesterly wind flow at yung mga localized thunderstorms. So mga kababayan, yan muna ang ating pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.